Sa pusod ng isang makapal at misteryosong gubat sa Pilipinas, kung saan bihirang pumunta ang karaniwang tao, isang lihim na pagkakaibigan ang nabuo sa pagitan ng isang tao at isang duwende. Si Albert, isang batang lalaking puno ng pangarap at kuryusidad, ay nagpasyang tulungan ang duwende na si Tanglaw sa pagtatayo ng isang bahay na yari sa pinakamatitibay na kahoy at dahon ng gubat. Salamat Albert, bihasa ka pala sa paggawa, sabi ni Tanglaw habang iniaabot ang isang maliit na martilyo kay Albert. Walang anuman, Tanglaw. Natutuwa akong matulungan ka, tugon ni Albert na may ngiti. Habang binubuo nila ang estruktura, madalas magkwentuhan si Albert at Tanglaw. Tumutunog ang mga martilyo sa saliw ng kanilang tawanan at kwento. Napag-usapan nila ang tungkol sa mga nilalang ng gubat at ang mga mahika nito. Alam mo Albert, ang gubat na ito ay puno ng lihim. Bawat puno at bato dito ay may kwento, sambit ni Tanglaw habang itinuturo ang mga lumang punong kahoy. Kaya pala pakiramdam ko ay buhay na buhay ang paligid, sagot ni Albert habang pinagmamasdan ang kumikinang na mga dahon sa sinag ng araw. Matapos ang ilang oras, natapos nila ang kaakit-akit na bahay ng duwende. Tumayo ito ng matibay at maganda, na akma sa kagandahan ng paligid. Albert, bilang pasasalamat sa iyong tulong, nais kong mag-alok ng isang kakaibang pakikipagsapalaran. Samahan mo ako sa isang paglalakbay sa Asya. Gamit ang aking mahika, mararanasan mo ang kagilahil-alas na mga lugar at kultura, sabi ni Tanglaw habang kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Paglalakbay sa Asya, talaga bang posible yun? Tugon ni Albert. Ang kanyang mga mata ay lumawak sa pagtataka at kagalakan. Oo Albert, sa tulong ng aking mahika, walang imposible, sambit ni Tanglaw, at sa isang kisap mata, nagliwanag ang paligid nila ng di mabilang na mga kulay. Ang mga puso nila'y puno ng pag-asa at kagalakan sa darating na mga pakikipagsapalaran. Sa pagdapo ng gabi, nagpaalam sila sa gubat at naghanda para sa isang paglalakbay na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Habang dahan-daang lumulubog ang araw sa likuran ng mga mataas na gusali, si Albert at ang duwendeng si Tanglaw ay dumating sa masiglang lungsod ng Tokyo, Japan. Ito ang unang hinto sa kanilang mahiwagang paglalakbay sa Asya, at ang pananabik ay kitang-kita sa kanilang mga mata. Handa ka na ba Albert, natuklasin ang Tokyo, sabi ni Tanglaw, habang ipinapakita ang kanyang mahika na nagpapaliwanag sa paligid nila ng malamlam na asul na ilaw. Oo sabik na ako, tugon ni Albert. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na unti-unting nagsisindi. Nagsimula silang maglakad sa Shibuya Crossing, isa sa pinakamaingay at pinakabising interseksyon sa buong mundo. Habang tumatawid, naramdaman ni Albert ang enerhiya ng lungsod. Tanglaw, para bang lahat ng tao dito ay may kani-kanilang mahalagang misyon, sabi ni Albert, pinalilibutan ng daan-daang tao na nagmamadali sa kanilang mga lakad. Tama ka Albert, ang bawat isa sa kanila ay may kwento, tugon ni Tanglaw, habang patuloy silang lumilibot sa mga kalye na puno ng neon lights at makukulay na palatandaan. Habang naglalakad, dumaan sila sa isang lokal na kainan na nag-aalok ng iba't ibang uri ng sushi. Subukan natin ito Albert. Ang sushi ay isa sa mga paboritong pagkain dito, sabi ni Tanglaw, habang itinuturo ang isang maliit na tindahan na may mahabang pila sa labas. Habang kumakain, nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa kultura ng Japan at kung paano ito kakaiba sa Pilipinas. Ang bawat piraso ng sushi dito ay gawa sa sining, hindi ba? Sambit ni Albert, habang pinagmamasdan ng chef na maingat na hinuhubog ang bawat nagiri. Oo, at bawat isa ay may kani-kanyang lasa na nagpapakita ng yaman ng dagat ng Japan, tugon ni Tanglaw, habang ninanamnam ang bawat kagat. Matapos ang kanilang hapunan, nagpatuloy sila sa paglalakad at napadpad sa isang parkeng maraming cherry blossom. Ang mga puno ay puno ng mga bulaklak na kulay pink at puti, isang tanawin na tila lumalabas sa isang painting. Tanglaw, ang ganda dito. Parang nakakalimutan ko ang ingay ng lungsod kapag nandito ako, sabi ni Albert, habang nakatingin sa mga punong sakura na dahan-daang umuugoy sa hangin. Ang Tokyo ay may ganitong mahika Albert. Sa gitna ng kaabalahan, may mga lugar ng kapayapaan at kagandahan, sambit ni Tanglaw, habang pareho silang nakaupo sa ilalim ng isang puno, pinapanood ang paglubog ng araw at ang paglipat ng langit sa mga lilim ng gabi. Habang natatapos ang kanilang unang araw sa Tokyo, parehong naramdaman ni Albert at Tanglaw ang isang malalim na koneksyon hindi lamang sa bawat isa kundi pati na rin sa kakaibang lupain na kanilang tinatapakan.
Puno ng bagong mga alaala at inspirasyon, handa na silang harapin ang susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay. Nang makarating sina Albert at Tang Lao sa Great Wall of China, agad silang sinalubong ng malamig na hangin at tanawin ng mahabang pader na umaabot sa kalayuan, na tila walang katapusan. Ang matandang istruktura, na gawa sa bato at lupa, ay nakapalibot sa kanila, at ang bawat hakbang ay tila paglalakad pabalik sa panahon. Tang Lao, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko, pero parang bumabalik tayo sa nakaraan habang naglalakad dito, sabi ni Albert, habang pinapasadahan ng tingin ang malawak na tanawin mula sa itaas ng pader. Oo Albert, ang Great Wall ay hindi lang basta pader, ito ay simbolo ng lakas at determinasyon ng mga sinaunang Tsino, tugon ni Tang Lao, habang hinahaplos ang ibabaw ng bato. Alam mo ba, itinayo ito para protektahan ang kanilang kaharian laban sa mga pagsakop ng mga nomadic tribes mula sa Hilaga. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, ikinwento ni Tang Lao ang mga alamat ng mga mandirigma na nagbantay sa pader. Isa sa mga alamat ay tungkol kay General Meng Shan, na pinamunuan ang libu-libong manggagawa at sundalo sa pagtatayo ng unang bersyon ng pader noong panahon ng Qin Dynasty. Ang galing naman nila, sambit ni Albert, habang iniisip ang hirap at sakripisyong kinailangan para magawa ang ganitong kahanga-hangang istruktura. Totoo yan Albert, ang bawat bato dito ay may kwento ng pawis at dugo, sabi ni Tang Lao, habang pinapakita ang isang seksyon ng pader na tila mas matanda at masira kumpara sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang pader, simbolo ng katatagan at pagpupursigi ng tao. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa mahabang daan, at sa bawat yugto ng pader ay iba't ibang tanawin ang kanilang nasaksihan, mula sa matatarik na bundok hanggang sa malalawak na kapatagan. Tang Lao, ang bawat parte ng pader ay parang may iba't ibang personalidad, ano? Yung iba ay seryoso at matikas, habang yung iba naman ay parang malungkot at pagod na, pagmumuni-muni ni Albert. Magandang obserbasyon Albert, katulad ng mga tao, ang bawat bahagi ng Great Wall ay dumaan sa iba't ibang pagsubok at panahon. Ang ilan ay napabayaan at gumuho, samantalang ang iba ay naibalik at ngayon ay puno ng buhay at pagmamalaki, tugon ni Tang Lao, na may halong filosofiya sa kanyang tono. Habang papalubog na ang araw, naramdaman ni Albert ang isang malalim na paghanga at respeto sa sinaunang mga taong nagtayo at nagbantay sa dakilang pader na ito. Ang kanilang lakas at dedikasyon ay nagbigay inspirasyon sa kanya na mas pahalagahan ang kanyang mga sariling pakikipagsapalaran at ang mga aral na matututunan niya mula sa mga ito. Tang Lao, salamat sa pagdala mo sa akin dito. Ang araw na ito ay hindi ko malilimutan, sabi ni Albert, habang sila ay nakaupo sa isa sa mga tore ng pader, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagpapakulay sa langit ng mga shade ng pula at orange. Albert, ang bawat hakbang natin sa pader na ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng isang mas malaking kwento, ang kwento ng ating kasaysayan at ng ating kinabukasan, tugon ni Tang Lao, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa sinag ng papalubog na araw. Sa pagtatapos ng kanilang araw, bumalik sila sa kanilang paglalakbay, bitbit ang mga kwento at alaala ng Great Wall, handang harapin ang susunod na kabanata ng kanilang mahiwagang paglalakbay sa Asia. Pagdating nila sa Bali, Indonesia, agad silang sinalubong ng mainit na hangin at ang malambing na tunog ng alon sa Kuta Beach. Ang sikat ng araw ay tila hinahaplos ang kanilang balat habang tinatahak nila ang beach patungo sa dagat. Hindi ako makapaniwala na nandito na tayo sa Bali, Tang Lao. Tignan mo ang dagat, ang linaw at ang ganda ng kulay, bulalas ni Albert, habang hinuhubad ang kanyang sapatos at nilulubog ang kanyang mga paa sa malambot na buhangin. Oo Albert, ang Bali ay kilala sa kanyang natural na kagandahan at kultura na nakapalibot dito, tugon ni Tang Lao, habang pinagmamasdan ang mga tao na nagsusurf sa malalaking alon. Subukan natin ang surfing. Ito ay parte ng kanilang pamumuhay dito. Habang sinusuot nila ang kanilang rash guards at hinahawakan ang kanilang mga surfboard, isang lokal na instructor ang lumapit upang gabayan sila. Good day Albert, I'm Wayan, and I'll be teaching you today how to surf. Hello Wayan, I'm excited to learn how to surf, sabi ni Albert, puno ng sigla. Habang nasa tubig, ipinaliwanag ni Wayan ang mga basic ng pag-surf. Nahirapan si Albert sa una, ngunit sa tulong at motivation ni Tang Lao, unti-unti niyang natutunan kung paano balansehin ang sarili at sumabay sa ritmo ng dagat. Tang Lao, tingnan mo, nakatayo na ako, sigaw ni Albert mula sa malayo, kanyang mga kamay ay nakabuka habang sakay ng isang alon.
Magaling Albert, ikaw ay likas na surfer, sigaw pabalik ni Tanglaw, na may halong tuwa at paghanga. Pagkatapos ng ilang oras sa dagat, nagpasya silang magpahinga at magtungo sa sagradong templo ng Uluwatu, na nakatayo sa isang matarik na bangin na nag-aalok ng nakakabighaning tanawin ng karagatan. Habang naglalakad sa paligid ng templo, nadama nila ang sagradong kapaligiran at kasaysayan nito. Tanglaw, itong lugar ay may ibang pakiramdam, parang magkahalong kapayapaan at misteryo. Bulong ni Albert, habang pinagmamasdan ang mga sinaunang eskultura at detalye ng templo. Oo Albert, ang templo ng Uluwatu ay isa sa mga pinakamahalagang lugar ng pagsamba para sa mga Balinese. Ito ay nakatulong sa pagpapanatili ng kanilang espiritual na kultura, paliwanag ni Tanglaw, habang ipinapaliwanag ang kahalagahan ng templo sa lokal na komunidad. Sa paglubog ng araw, dumalo sila sa isang pagtatanghal ng Kesek Dance, isang tradisyonal na sayaw na ginaganap sa labas, sa harap ng templo. Ang mga mananayaw, na pawang nakatradisyonal na kasuutan, ay bumuo ng isang bilog at nagsimulang umawit at sumayaw sa ritmo ng tibok ng tambol. Ang bawat galaw at himig ay may kwento, sabi ni Tanglaw, habang namamangha sa enerhiya at pasyon ng mga mananayaw. Parang nararamdaman ko ang kanilang mga kwento sa bawat indayog nila, Tanglaw. Napakaganda at makapangyarihan, tugon ni Albert, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pagtatanghal. Sa pagtatapos ng araw, kapwa sila naramdaman ng isang malalim na koneksyon hindi lamang sa kultura ng Bali kundi pati na rin sa espiritu ng lugar. Ang araw na iyon, puno ng alon, buhangin, at sagradong sayaw, ay naging isang hindi malilimutang kabanata sa kanilang paglalakbay sa Asya. Sa kanilang pagdating sa Bangkok, ang kabisera ng Thailand na kilala bilang lungsod ng mga anghel, agad silang sinalubong ng mainit na simoy ng hangin at ang masiglang tunog ng mga tawanan at usapan ng mga tao. Habang binabaybay nila ang maingay na mga kalye, hindi mapigilan ni Albert ang humanga sa ganda ng lungsod. Tanglaw, tingnan mo ang mga gusali. Ang taas at ang ganda ng disenyo, bulalas ni Albert, habang itinuturo ang mga makabagong gusali na nakatayo sa tabi ng mga sinaunang istruktura. Oo Albert, ang Bangkok ay isang lungsod kung saan nagtatagpo ang lumang tradisyon at modernong inobasyon, paliwanag ni Tanglaw, habang ipinapakita ang daan patungo sa Wat Aren, ang Temple of Dawn, na isa sa pinakasikat na templo sa Thailand. Habang naglalakad sila papalapit sa Wat Aren, ang detalyadong arkitektura ng templo, na may mga porselanang inukit at mga mosaic na naglalarawan ng iba't ibang kwento mula sa Budismo, ay agad na nakapukaw ng kanilang pansin. Tumigil sila upang humanga sa kagandahan nito. Ang bawat detalye sa templo na ito ay may kahulugan Albert. Halimbawa, ang mga prang ay sumisimbolo sa Mount Meru, ang sentro ng universo sa kosmolohiyang Hindo at Budista, paliwanag ni Tanglaw, habang ipinapahiwatig ang mga tore ng templo. Ang galing Tanglaw. Parang bawat sulok ng templo ay nagkukwento, tugon ni Albert, habang patuloy na kinukunan ng larawan ang bawat anggulo. Pagkatapos nilang bisitahin ang Wat Aren, sumakay sila sa isang bangka upang tuklasin ang Chao Phraya River. Habang dumadaloy ang bangka sa ilog, pinagmasdan nila ang lungsod mula sa ibang perspektibo. Tanglaw, iba pala talaga kapag tinitignan mo ang lungsod mula sa tubig. Parang mas kalmado at mapayapa, sabi ni Albert, habang nararamdaman ang simoy ng hangin sa kanyang mukha. Tama ka Albert, maraming mga Thai ang umaasa sa ilog na ito para sa transportasyon at kabuhayan. Ito rin ay nagbibigay ng isang natatanging kagandahan sa lungsod, tugon ni Tanglaw, habang itinuturo ang mga lumang bahay sa tabi ng ilog. Matapos ang kanilang paglalakbay sa ilog, nagtungo sila sa isang lokal na merkado upang tikman ang ilan sa mga pinakatanyag na pagkain ng Thailand. Unang nilang sinubukan ang Pad Thai, isang tanyag na noodle dish na may timpla ng tamis, asim, at alat. Ang sarap pala ng Pad Thai Tanglaw. Yung lasa, kakaiba pero masarap, sabi ni Albert, habang ninanamnam ang bawat kagat. At huwag mong kalimutan ang mango sticky rice Albert. Ito ang isa sa mga dessert na dapat mong subukan dito sa Thailand, dagdag ni Tanglaw, habang inaabot kay Albert ang isang plato ng matamis na mangga at malagkit na kanin. Habang kinakain nila ang mango sticky rice, pareho silang nakaramdam ng kasiyahan sa simpleng kagalakan ng pagtikim ng mga lokal na delicacies. Ang kanilang araw sa Bangkok ay nagtapos sa mga ngiti at masasarap na alaala ng lungsod na puno ng kasaysayan, kultura, at masasarap na pagkain.
Sa kanilang pagdating sa Hong Kong, agad na napansin ni Albert at Tanglaw ang naglalakihang gusali at ang walang humpay na paggalaw ng lungsod. Ngunit sa gitna ng kaabalahan, sabik silang maranasan ang natatanging kultura ng lugar. Tanglaw, itong Hong Kong, parang hindi natutulog na syudad, sabi ni Albert habang tinitingnan ang mga ilaw na tila mga bituin na bumaba mula sa kalangitan para magbigay liwanag sa mga kalsada. Oo Albert, ito ay kilala bilang isang lungsod na buhay sa gabi. At magugustuhan mo ang makikita natin sa itaas ng Victoria Peak, tugon ni Tanglaw. Pagdating nila sa Victoria Peak, sumakay sila sa peak tram na dahan-daang umaakyat sa matarik na landas. Habang umaakyat, unti-unting nagbago ang tanawin mula sa masikip na mga kalye patungo sa isang panoramic view ng buong lungsod. Tanglaw, tignan mo, ang ganda ng tanawin mula dito. Lahat ng ilaw, parang kumikislap na mga alitaptap, wika ni Albert, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa tuwa at paghanga. Albert, ito ang magic ng Hong Kong. Ang ilaw dito ay hindi lang basta liwanag, kundi simbolo rin ng pag-asa at mga pangarap ng maraming tao, paliwanag ni Tanglaw, habang itinuturo ang mga barkong dahan-daang lumalayag sa Victoria Harbor. Habang lumulubog ang araw, nagpasya silang bumaba at magtungo sa isa sa mga sikat na night market ng Hong Kong. Ang lugar ay puno ng iba't ibang tindahan na nagbebenta ng lahat mula sa lumang bagay hanggang sa modernong gadget. Tanglaw, tingnan mo itong antik na mga bagay. Bawat isa ay may kwento, sabi ni Albert, habang maingat na hinahawakan ng isang lumang kamera. Oo at ang galing nila sa pagpapanatili ng mga bagay na ito. Bawat piraso dito ay may halaga at nakaraan, sagot ni Tanglaw, habang pinagmamasdan ng isang set ng lumang Chinese teacups. Pagkatapos nilang mamili, nagtungo sila sa isang lokal na dim sum restaurant. Umupo sila sa isang maliit na mesa, at agad silang sinalubong ng amoy ng sariwang luto na pagkain. Ah, dim sum. Isa sa mga paborito ko talaga, masayang sabi ni Albert habang umo-order ng iba't ibang klase ng dim sum, mula sa siomai hanggang sa hakaw. Albert, ang pagkain ng dim sum ay parang isang sining. Tingnan mo ang paraan ng pagluluto at paghahain nila, bawat isa ay maingat na inihanda, paliwanag ni Tanglaw, habang pinapanood ang mga chef sa kusina sa pamamagitan ng salamin. Habang kumakain, ibinahagi ni Albert ang kanyang mga nararamdaman at mga natutunan sa paglalakbay. Tanglaw, sa bawat lugar na pinupuntahan natin, hindi ko lang natututunan ng iba't ibang kultura, natututunan ko rin ang sarili ko. Nararamdaman ko na mas bukas na ang isip ko. Albert, iyan ang kahulugan ng tunay na paglalakbay. Hindi lang ito tungkol sa mga lugar na napuntahan, kundi tungkol rin sa mga aral na dala nito sa ating pagkatao, malalim na tugon ni Tanglaw. Matapos ang isang mahabang araw, pareho silang napuno ng pasasalamat at paghanga sa karanasan na hatid ng Hong Kong, isang syudad na puno ng liwanag, kultura, at walang katapusang mga posibilidad. Sa kanilang pagdating sa Singapore, agad na napansin ni Albert at Tanglaw ang malinis at organisadong kapaligiran ng lungsod. Sa bawat sulok, nakakita sila ng halimbawa ng urbanong pagpaplano at arkitektura na walang kapantay. Tanglaw, ito ba ang tinatawag nilang city in a garden? Ang galing ng pagkaka-integrate ng kalikasan sa urban landscape, sambit ni Albert habang papalapit sila sa Gardens by the Bay. Oo Albert, ang Singapore ay kilala sa pagiging isang modelo ng sustainable urban development. Tingnan mo, ang Gardens by the Bay ay simbolo ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kalikasan kahit nasa gitna ng modernong lungsod, tugon ni Tanglaw, habang tinitingnan ng malalawak na super tree structures na tila mga higanteng puno mula sa hinaharap. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga super tree, na ngayon ay kumukurap-kurap sa mga ilaw ng gabi, hindi mapigilan ni Albert ang humanga sa kakaibang kagandahan at teknolohiyang ipinakita ng lugar. Ito'y parang eksena mula sa isang sci-fi movie, Tanglaw. Parang hindi totoo, wika ni Albert, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement. Talaga nga Albert, at itong light show na ito ay ginagamit nila upang ipaalala sa atin ang kahalagahan ng enerhiya mula sa araw at kung paano natin ito magagamit, paliwanag ni Tanglaw, habang nakatingala sa makulay na palabas ng ilaw at musika. Matapos ang kanilang pagbisita sa Gardens by the Bay, nagtungo sila sa Marina Bay Sands, isa sa pinakatanyag na landmarks ng Singapore. Habang nasa Sky Park na matatagpuan sa tuktok ng tatlong magkakatabing towers, lalo pang humanga si Albert sa tanawin ng buong lungsod na kanyang nakita. Tanglaw, ito ay talagang kahanga-hanga.
Ang tanawin mula dito ay nagpapakita ng lahat, ang lumang distrito, ang dagat, at ang mga bagong developments. Parang nakikita mo ang buong mundo mula dito, ani Albert, habang malalim na humihinga at sinisipsip ang bawat detalye ng tanawin. Iyan ang kagandahan ng Singapore, Albert. Ito ay isang lugar kung saan nakikita mo ang pagkakaisa ng kultura, teknolohiya, at kalikasan, sabi ni Tanglaw, habang pinapakiramdaman ang sariwang hangin sa taas. Sa pagtatapos ng kanilang araw, nagdesisyon silang kumain sa isang lokal na restaurant kung saan sinubukan nila ang sikat na chili crab ng Singapore. Habang hinihimay ang masarap na crab, hindi napigilan ni Albert ang mapahanga sa lasa. Tanglaw, ang chili crab na ito, ibang-iba sa mga natikman kong seafood dati. Ang sauce pa lang, panalo na, komento ni Albert, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay na puno ng sauce. Albert, ang chili crab ay isa sa mga dishes na hindi mo dapat palampasin kapag nandito ka sa Singapore. Ito ay parte ng kanilang culinary heritage, paliwanag ni Tanglaw, habang tinuturuan si Albert kung paano kumain ng crab sa pinakamasarap na paraan. Tanglaw, salamat sa pagdala mo sa akin dito. Ang Singapore ay tunay na nakaka-inspire sa dami ng natutunan ko. Albert, bawat lungsod na ating binibisita ay nagbibigay sa atin ng bagong aral, at ako'y masaya na nararanasan mo ito kasama ko, sagot ni Tanglaw, habang magkasabay silang naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng gabi ng Singapore, parehong may ngiti sa kanilang mga labi. Pagdating pa lamang nila sa Seoul, South Korea, agad na naramdaman ni Albert at Tanglaw ang masiglang kapaligiran ng lungsod. Ang mga billboard na puno ng mga K-pop idols at ang sumasayaw na ilaw sa paligid ay nagbigay agad ng enerhiya sa kanilang pagdating. Tanglaw, hindi ko inakala na ganito ka-vibrant ang Seoul. Parang bawat sulok, may nagaganap, sambit ni Albert habang naglalakad sila sa mga masisikip na kalye ng syudad. Oo Albert, ang Seoul ay isang lungsod na buhay, lalo na sa gabi. Dito, magkakaroon tayo ng tunay na lasa ng Korean culture, sagot ni Tanglaw, habang tinuturo ang isang tanyag na Korean barbecue restaurant kung saan nila balak kumain ng hapunan. Sa restaurant, habang umuusok ang grill sa kanilang mesa, ipinaliwanag ni Tanglaw ang proseso ng pagluluto ng samgyeopsal. Ang samgyeopsal ay hindi lang basta pagkain dito sa Korea, ito'y isang paraan ng pagbibigay pugay sa tradisyon ng pagsasalo-salo, ani Tanglaw habang inilalagay ang mga hiwa ng karne sa grill. Habang lumalambot ang karne sa init, binuksan ni Albert ang paksa tungkol sa K-pop. Tanglaw, bawat tindahan dito may pinapatugtog na K-pop music. Napakalakas ng impluwensya nito, hindi ba? K-pop, isa itong global phenomenon, Albert. Hindi lang ito musika, ito'y simbolo ng modernong Korean identity na umabot na sa maraming parte ng mundo, tugon ni Tanglaw, habang pinipihit ang karne sa grill. Matapos nilang mabusog sa samgyeopsal, naglakad sila patungo sa Myeongdong, isang sikat na lugar para sa shopping at street food. Habang naglalakad, napansin ni Albert ang iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, lahat ay tila hinihigop ng kultura ng Seoul. Tanglaw, tingnan mo ang daming tao. Parang lahat gusto maranasan ang Seoul sa gabi, wika ni Albert, ang kanyang mga mata ay malawak sa pagtataka at excitement. Tama ka Albert, ang Myeongdong ay isang melting pot ng mga kultura. Dito mo makikita ang totoong diwa ng Seoul, ang pagsasama-sama ng tradisyon at modernidad, sagot ni Tanglaw, habang tinuturo ang isang tindahan na nagbebenta ng tteokbokki, isang sikat na Korean street food. Habang kumakain sila ng tteokbokki, ipinahayag ni Albert ang kanyang mga obserbasyon. Tanglaw, ang kakaiba sa lugar na ito, kahit na modern, may nararamdaman pa rin akong paggalang sa kanilang mga tradisyon. Oo Albert, ang mga Koreano ay maingat na nagbabalanse sa pagitan ng kanilang lumang pamana at ang bagong teknolohiya at kultura. Ito ang dahilan kung bakit napakayaman ng kanilang kultura, paliwanag ni Tanglaw, habang pinagmamasdan ang masayang mga mukha ng mga tao sa paligid. Sa pagtatapos ng gabi, pareho silang napuno ng isang malalim na pagpapahalaga sa kultura at enerhiya ng Seoul. Ang kanilang karanasan sa lungsod, mula sa masarap na pagkain hanggang sa masiglang musika at makulay na mga ilaw, ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kanilang mga puso. Pagdating nila sa malawak at halos walang hanggang kapatagan ng Mongolia, agad na nakaramdam sina Albert at Tanglaw ng isang malalim na kapayapaan at kalayaan na bihirang maranasan sa mga abalang lungsod na kanilang pinanggalingan. Hindi ako makapaniwala Tanglaw, tingnan mo ang lawak.
Para bang walang katapusan, bulalas ni Albert, habang pinagmamasdan ang malawak na damuhan na umaabot hanggang sa horizon. Oo Albert, ang Mongolia ay mayroong isa sa pinakamalawak na untouched grassland sa mundo. Dito, malalaman natin ang buhay ng mga nomadic tribes na matagal nang naninirahan sa ganitong kapaligiran, sagot ni Tanglaw. Hindi nagtagal, sinalubong sila ng isang grupo ng mga nomad, na agad nag-alok na magturo sa kanila kung paano sumakay ng kabayo sa tradisyonal na Mongolian style. Habang isinusuot ang kanilang mga leather saddle, isang matandang lalaki na tinatawag nilang Nergi ang nagbigay ng mga paunang tagubilin. When you're riding a horse Albert, it's important to become one with it. You have to feel every movement, payo ni Nergi, habang inaabot ang mga renda kay Albert. Habang sinisimulan nilang sakyan ang mga kabayo, naramdaman ni Albert ang isang bagong uri ng koneksyon sa kalikasan. Tanglaw, ito ay ibang klaseng pakiramdam. Para bang ako at ang kabayo ay bahagi ng lupa, sambit niya, ang kanyang boses ay halo ng paghanga at kaba. Mabuti yan Albert, dito sa Mongolia, ang kabayo ay hindi lamang isang hayop, ito ay kaibigan at kasama sa buhay, tugon ni Tanglaw, habang mahusay na tinatahak ang landas sa damuhan. Matapos ang kanilang paglalakbay sakay ng mga kabayo, tinuruan sila ng mga nomad kung paano magtayo ng yurt, ang tradisyonal na tahanan ng mga Mongolian. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, itinayo nila ang isang yurt gamit ang mga balangkas na kahoy at malalaking tela. Every part of the yurt is important, just like every member of the family here in our home. Paliwanag ni Nergi, habang itinuturo kung paano ikakabit ang mga tela sa kahoy. Habang nagtatrabaho, nakaramdam si Albert ng isang pakiramdam ng komunidad at pagkakaisa. Tanglaw, sa simpleng pamumuhay dito, mayroong malalim na aral ng pagtutulungan at respeto, aniya, habang inaayos ang tela sa tulong ng isang batang nomad. Sa pagtatapos ng araw, sumali sila sa isang hapunan kung saan natutunan nila kung paano magluto ng kash, isang tradisyonal na Mongolian soup na gawa sa mga buto at karne. Habang umiikot ang malaking mangkok ng sabaw, pinag-usapan nila ang kahalagahan ng bawat sangkap na ginamit. With every meal comes a story of effort and gratitude for the blessings we received from nature. Paliwanag ni Nergi, habang hinahain ang mainit na kash sa mga mangkok. Habang kumakain sa ilalim ng mga bituin, napuno ng pasasalamat ang puso ni Albert. Tanglaw, ang araw na ito ay nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa kung paano mabuhay ng may kabuluhan. Albert, ito ang essence ng ating paglalakbay, ang matuto at magbahagi ng mga aral mula sa iba't ibang kultura, tugon ni Tanglaw, habang pareho silang tumitingin sa malawak na langit na puno ng mga bituin. Sa kanilang pagtulog sa loob ng yurt, kapwa nila nadama ang isang hindi mapapantayang koneksyon sa lupa at sa mga tao na buong puso silang tinanggap bilang bahagi ng kanilang pamilya, kahit na sa maikling oras lamang. Sa paanan ng Mount Everest, sa lugar kung saan nagsimula ang pangarap ng maraming manlalakbay, sina Albert at Tanglaw ay nakatayo, nakatingala sa napakalawak na tanawin ng pinakamataas na bundok sa mundo. Ang paligid ay tahimik maliban sa mahinang hampas ng hangin na tila bumubulong ng mga kwento ng mga naunang umakyat. Tanglaw, ito ang Mount Everest. Hindi ko akalain na makakarating ako dito, sambit ni Albert. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at kaunting kaba sa nakakabighaning taas at ganda ng bundok. Oo Albert, ang lugar na ito ay simbolo ng tibay ng loob at katatagan. Maraming dumating dito upang subukin ang kanilang lakas, at marami rin ang natutunan ang kahalagahan ng pagrespeto sa kalikasan at sa sariling limitasyon, tugon ni Tanglaw, habang masusing pinagmamasdan ang mga yelo at bato nasa mga dalisdis ng bundok. Habang naglalakad sila malapit sa base camp, ang kanilang mga yapak sa nyebe ay gumawa ng malumanay na tunog na nag-echo sa kapayapaan ng lugar. Paminsan-minsan, ang katahimikan ay nababasag ng malayong sigaw ng mga ibon na lumilipad sa itaas. Tanglaw, ang lugar na ito, parang nagsasabi sa akin na maging mapagpakumbaba. Ang bawat hakbang dito sa nyebe ay paalala kung gaano kalaki at malawak ang mundo, at kung gaano kaliit ang ating lugar dito. Pagmumuni-muni ni Albert, ang kanyang mga mata ay sumusubok abutin ang tuktok na tila bay abot langit. Tama ka Albert, ang bundok na ito, at ang lahat ng bundok na inaakyat natin, ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba at pasensya. Minsan, hindi natin kailangan abutin ang tuktok para makita ang kagandahan ng ating paglalakbay, sagot ni Tanglaw, ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa at respeto sa misteryo ng kalikasan.
Nang magpahinga sila sa isang bato, binuksan ni Albert ang isang mapa na dala niya mula pa noong una nilang paglalakbay. Ipinakita niya ito kay Tanglaw habang tinuturo ang kanilang napuntahan mula Pilipinas hanggang sa kasalukuyan nilang kinaroroonan. Tanglaw, tingnan mo ito, ang lahat ng lugar na napuntahan natin. Bawat isa sa kanila ay may iniwang marka sa akin. Ang mga aral, ang mga tawa, kahit ang mga pagod, ito ang mga nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa mundo, sabi ni Albert. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa mga alaala. Albert, ang iyong paglago mula sa bawat lugar na ating dinaanan ay katibayan na ang paglalakbay ay higit pa sa paglipat mula isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay paglalakbay din sa loob ng ating mga sarili, sagot ni Tanglaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal sa kanyang kaibigan. Habang papalubog ang araw, ang kanilang anino ay lumaki sa paanan ng Everest, tila mga bahagi sila ng mismong lupa. Tanglaw, kahit na hindi natin naakyat ang buong bundok, pakiramdam ko ay naabot ko na ang tuktok dahil sa ating pagkakaibigan. Albert, ang pagkakaibigan ay tulad ng pag-akyat sa bundok. May mga pagsubok, may mga pahinga, ngunit higit sa lahat, may mga tanawin na mas maganda kung may kasama kang tumitingin, sagot ni Tanglaw, habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw na nagpapakulay ng langit ng ginto at orange. Sa gabing iyon, sa paanan ng Mount Everest, pareho silang nakatulog na may puso't isipang puno ng pasasalamat at paghanga, hindi lamang sa mga bundok na kanilang naakyat, kundi sa bawat landas ng pagkakaibigan na kanilang tinahak magkasama. Nang dumating sina Albert at Tanglaw sa India, agad silang sinalubong ng isang kaleidoscope ng mga kulay, tunog, at amoy na kumakatawan sa masalimuot ngunit makulay na tapestry ng bansang ito. Ang kanilang unang destinasyon ay ang Taj Mahal, isang obra maestra ng Mughal architecture na kilala sa buong mundo hindi lamang dahil sa kagandahan nito kundi pati na rin sa kwento ng pag-ibig na nasa likod ng pagkakatayo nito. Tanglaw, hindi ako makapaniwala na nasa harapan na tayo ng Taj Mahal. Ito ay mas maganda pa kaysa sa mga larawan, sabi ni Albert. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang puting marmol na nagniningning sa ilalim ng araw. Oo Albert, ang Taj Mahal ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig at isa sa mga pinakamagandang regalo na ibinigay sa alaala ng isang minamahal, tugon ni Tanglaw, habang dahan-daang ipinaliwanag ang makasaysayang konteksto ng monumento. Ito ay itinayo ni Emperor Shah Jahan para sa kanyang paboritong asawa, si Mumtaz Mahal, bilang kanyang huling pahingahang lugar. Habang naglalakad sila sa paligid ng mga hardin at mga reflection pool na nakapalibot sa Taj Mahal, hindi may pinta ang damdamin ni Albert sa kanyang mukha. Tanglaw, ang bawat detalye dito, mula sa inukit na bato hanggang sa pagkakalagay ng mga semi-precious stones, lahat ay tila may kwento. Napakaganda ng pagkakaingat nila sa bawat detalye, di ba? Ito ay nagpapakita ng kanilang mataas na pagpapahalaga sa sining at kultura, sabi ni Tanglaw. Matapos nilang maranasan ang kagandahan ng Taj Mahal, nagtungo sila sa Varanasi, ang isa sa mga pinakalumang lungsod sa mundo at isang sentro ng espiritualidad sa India. Dito, nasaksihan nila ang mga ritual sa ilog Ganges. Tanglaw, tingnan mo kung paano nagtitipon ang mga tao sa ilog. Ano ang ginagawa nila? Tanong ni Albert, habang pinagmamasdan ang mga deboto na nag-aalay ng panalangin at naghahandog ng mga bulaklak sa ilog. Albert, ito ang Ganges. Itinuturing itong banal na ilog dito sa India. Maraming Hindu ang pumupunta rito upang maghugas ng kanilang mga kasalanan at mag-alay ng panalangin para sa kaligtasan, paliwanag ni Tanglaw. Ang ritual na ito ay tinatawag nilang puha, isang paraan ng pagpapakita ng debosyon. Habang lumalalim ang gabi, sinubukan nila ang ilang lokal na pagkain sa isang palengke na malapit sa Ghat, kung saan nagtitinda ang mga lokal ng sari-saring pagkain tulad ng curry at samosa. Ang maanghang at masarap na lasa ng curry ay nagbigay sa kanila ng bagong karanasan sa panlasa. Tanglaw, ang sarap pala ng samosa. Yung kombinasyon ng mga pampalasa, kakaiba at masarap, sabi ni Albert, habang kinakain ang mainit na samosa. Albert, ang pagkain dito sa India ay katulad ng kanilang kultura, masalimuot, masarap, at puno ng buhay. Bawat kagat ay daladala ang tradisyon at kasaysayan ng lugar na ito, tugon ni Tanglaw, habang tinatangkilik ang isang tasa ng masala chai. Nang matapos ang kanilang pagkain, naglakad sila pabalik sa kanilang tirahan sa ilalim ng mga bituin, kapwa nagmumuni-muni sa kanilang naranasan sa araw na iyon. Tanglaw,
Ang India ay tunay na nagbukas ng aking mata sa ganda ng mundo. Ang bawat lugar na ating pinuntahan ay nagturo sa akin ng isang bagong aral, sambit ni Albert. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa pagkakataong ito. Albert, ang ating paglalakbay dito sa India ay simbolo ng buhay, puno ng kulay, pighati, at kagalakan. At sa bawat hakbang, lalo nating nauunawaan ang kahalagahan ng pag-unawa at pagkakaibigan, sagot ni Tanglaw, habang magkatabi silang naglalakad sa tahimik na gabi ng Varanasi. Tanglaw, hindi ako makapaniwala na natapos na ang ating paglalakbay. Parang kailan lang nang una tayong umalis, sabi ni Albert. Oo, Albert. Ang bawat pagtatapos ay simula ng bagong kabanata. Tandaan mo, ang mga aral at alaalang ating nakalap ay magiging gabay mo sa susunod mong mga hakbang, tugon ni Tanglaw, na may bahid ng kalungkutan at pagmamalaki sa kanyang boses. Sa isang iglap, lumitaw sila sa isang kilalang tanawin, ang lihim na kakahuyan sa Pilipinas kung saan unang nagsimula ang kanilang paglalakbay. Hindi ako makapaniwalang nandito na tayo, Tanglaw, sambit ni Albert, habang hinahaplos ang mga dahon ng mga puno na tila ba matagal na niyang mga kaibigan. Albert, bawat paglalakbay ay may katapusan, ngunit ang mga aral at alaala ay mananatili sa atin magpakailanman. Ito ang magpapayaman sa ating mga puso at isipan, sabi ni Tanglaw, habang inaalalayan si Albert na maka-adjust sa muling pagkakatapak sa lupain ng kanilang tahanan. Habang naglalakad sila pabalik sa nayon, pinag-usapan nila ang kanilang mga susunod na plano at ang mga pangarap na gusto nilang abutin. Tanglaw, sa lahat ng lugar na napuntahan natin, natutunan ko na ang pinakamahalaga pala talaga ay ang mga taong kasama mo sa paglalakbay. Tama ka, Albert. At tandaan mo, kahit saan ka man magpunta, ang pagkakaibigan natin ay parang mahika, lagi itong nandyan, handang magbigay liwanag at lakas, sagot ni Tanglaw, habang magkasabay silang naglalakad sa landas na pamilyar at mahal ng kanilang mga puso. Sa kanilang pagbabalik, dala ni Albert hindi lamang ang di mabilang na alaala at mga aral na natutunan mula sa kanyang pakikipagsapalaran kundi pati na rin ang bagong pagpapahalaga sa kanyang tahanan at mga mahal sa buhay. Higit pa sa anumang paglalakbay, ito ay naging pagtuklas sa sarili at pagpapalalim ng kanilang pagkakaibigan, ang tunay na kayamanan na dala nila pabalik sa Pilipinas.